Naka-plug in na yan, binuksan ko na nga yung takip para mas mabilis na yung video natin. Ayan, naka-plug in na yun doon. Tingnan natin kung anong channel yung may problema. Channel 1 nga. Channel 1, ayan naka-clip, protect. Ito, bumaba to dito. Ito yung naiwan, clip. Tucson-Ra na CA20 blue panel. Pero ikumpara ko sa mga previous natin nagawa ng mga Tucson-Ra, parang mga latest na model ito. Kasi ito class H ito. Yung mga unang gawa natin is class G. Class G yun. Ito naman class H kasi ito sa sakit to, nagkatalo sila. Tapos ito, meron siyang stepper. Ayan. Yung mayari nito ay si kumpare kong Ronnie. Maraming salamat pare sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin Shoutout sa iyo Ayan. Ang issue kaya dinala rito sa atin, naka-protect yung channel 1, tama ba? Channel 1. Okay? Ayan. And then medyo alikabooks talaga siya. Halloween. Ngayon, naka-plug in na yan. Binuksan ko na nga yung takip para mas mabilis na yung video natin. Ayan, naka-plug in na yun doon. Tingnan natin kung anong channel yung may problema. Channel 1 nga. Channel 1, ayan naka-clip, protect. Ito, bumaba to dito. Ito yung naiwan, clip. Channel 1. Ngayon, focus tayo sa may channel 1 syempre. Yun natin for today's video. Naway may balik natin sa dati or magawa natin tong unit ni pare. Okay, balik focus tayo sa may channel 1 kasi channel 1 lang naman yung issue nito. And then try natin kung kayang i-fix bias. I-fix bias na natin para matibay ito. Ayan. Okay. So ngayon, baklasin ko muna itong channel 1. Ayan, bilisan natin, kumari natin bilisan. Baklas ko na yung channel 2. Ay, channel 2, channel 1. Channel 2 ako ng channel 2. Channel 1. And then, sibak itong fuse, open. Makita ko sa inyo. Ito. Open din, Kapag ganyan, indikasyon yan na may problema. Ang una-una dyan is MOSFET. Yan, sira yung MOSFET. Isa or dalawa. Tapos, output. Maaring sira rin yung output nya. Okay. Ngayon, check natin itong, or magche-check ako ng MOSFET and then mga output. Balikan ko na lang kayo kapag nahanap ko na kung ilang piraso yung sakaling nasira na output and then MOSFET. Pero dito, kaya naman siguro na wanahan tong camera natin habang nagche-check ng MOSFET. Kahit MOSFET, kahit di mo natanggalin yung ibang parts yan ma-reatitis yan Yan dapat ito 00. Okay. Ito, dapat wala ito. Hindi magsushort to dapat. Yun. Tapos, sibak. Isabak yung isang MOSFET. Tapos dito, sana buo. Ay, sibak din. Ayun sibak din. Tapos yung diode. Buo. Dito. Buo yung diode, sibak yung dalawang MOSFET. Ayun dalawa pa lang. Ngayon, angat natin itong mga bloke para ma-check natin pa isa-isa. Buto na yung mga bagong labas ng Tucson-Ra na C20. Yung class H na siya. And then double-sided na. Nung una kasi nila hindi double-sided, kaya kailangan mo pang angat ito. Ito naman, kahit na bloke lang tanggalin mo pwede. Okay, balikan ko kayo kapag na-check ko na yung mga power transistor. Naangat ko na lahat ng bloke and then ito yung nakakalungkot. Medyo matamlay yung pagkasalita ko dahil tingnan nyo naman, lahat ng may ikis ubos yan. Ubos. Ang natira na lang ay itong sa drive na lang. Ito, and then ito, and the rest nyan ubos talaga. Ngayon pa lang ako naka-encounter ng ganitong trouble na halos ubos talaga. Halos ubos yung transistor. Ito, pakita ko sa inyo yung actual na sukat para
makita nyo, ayan nakaangat na yan, nakaangat na yung mga bloke. Dapat hindi magsushort yung sukat natin yan. Yan yung tester okay. Ito, ibaliwala ko na ito kasi buo naman itong drive nya Alam mo, buo to. Pero dito sa output, lahat ng may bloke is sibak. Ayan short, short, short. Lahat ng may ikis is sira yan. Sira. Yan. Ngayon, para hindi mababa yung oras natin, punta tayo rito. Dito nga, hindi ko nalagyan ng ikis to Pero sibak yan. Sibak. Sibak. Ngayon, hindi naman ako nagsisinungaling Basta sira yan, pati dito, sibak din to. Short lahat to dito. Yan. Short. Ito, buo ito. Buo itong isa kasi walang ikis Nanyo walang ikis, ibig sabihin buo ito. May nakalusot. May nakalusot, maaring bumigay itong usable. Kaya siguro na nakaiwas siya. Itong kasunod niya may ikis, ibig sabihin sira to. Sira, di ba? Itong drive niya buo ito. Tapos the rest dito dead ball na yan. Dead ball yan, sira. Tawang ko na lang para hindi na maba yung video natin. Sira hanggang dito sa pinakapuno. Sira. Okay. Ngayon, kung bibilangin natin yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dito sa kamay kabila. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 kasi buo ito. 25 piraso. 25 na piraso na power transistor. Sa kabila, hatiin mo yung 25. 13 sa kabila. And then dito is 12 kasi nakalusot itong isa, buo itong isa. Ganun kadami. Plus itong MOSFET. Wow. Kaya chinat ko na si pare ko. Sabi ko, pare, medyo masakit sa bulsa. Ngayon, ito hindi ko pa na-check yung mga bloke. Balikan ko na lang kayo kapag pumayag na si pare na i-deal na yung unit niya. Day 2 or pangalawang araw ng pagre-repair natin dito sa may Tusundra na C20. Balikuan pala guys. Inuwi ko kagabi sa bahay to kasi nag-overtime tayo. Binaklas ko na lahat. Binaklas ko na lahat ng sira. Pati nga dito na isama ko yung buo na isa. Although okay lang. Sira talaga yun. Confirm. Ayan gano'ng kadami yan. Tapos naglagay lang muna tayo ng ito 1, 2, 3. Dito 3 pairs ang nilagay ko dito sa kabila. Dito nga 1 pair pa lang Okay lang kasi may drive naman na. Pwede naman natin masukatan yan. And then kakagaling ko lang ng Raon para mamili ng parts nito pamalit dito kasi medyo marami-rami ito. Ayan. Although pwede naman muna natin sukatin to. Pwede naman natin sukatan ng bias or kapag maging normal na siya or hindi pa. And then nag-check naman ako dito sa stepper. Parang working naman na. Okay. Tapos palit na tayo ng fuse. Panormalin muna natin bago natin siya palitan lahat ng output. Tapos i-fix bias na rin natin yan. Hindi lang ito, pati na rin yung kabila. Sige, balik ko muna itong board. Ibalik ko na yung board natin. Ito, sa speaker out ito. Tinanggal ko lang ito kasi nakapulupot itong nakatali ito. Hindi natin ma-iuwi kapag nakatali ito. Yan, tinanggalan muna natin to. Mamaya na lang kapag maging okay na. Tapos ito pala, binunot ko muna ito. Kumbaga, dito, focus lang muna tayo nito. Okay, naka-bulb muna tayo. Normal yung bulb. Naka-protect. Nag-relay naman, dalawa. Ito na lang antayin natin kung bababa ito. Nag-normal siya, nawala yung protect. Sukat tayo Dito. Dito na tayo sa may output na. Kahit dito pwede naman to Kahit walang output pwede naman magsukat dito. Ayan Dito Ayun medyo mataas lang.
nasa 0.4 na siya. Although gagawin natin yan, ibaba natin ng konti. Ayan, normal na siya. Normal na. Pwede na ibalik yung output nito. Okay, naging normal na. Yun lang, nadali lang talaga yung put niya. Tapos dito sa may ito to, MOSFET niya. Napalitan na rin natin tong MOSFET ha. Sira. Yung dalawang diode is buo. Balik ko lang muna itong mga output niya. Ito yung pamalit natin ha. Ayan o, Orig C5200 Orig. Yan, ito yung mga output na hindi man lang dumidikit yan. Oh. Tested na ito. Hindi ako gumagamit ng Midpaltec. Ito, Orig ito. Nalagyan ko na ng output lahat. Ayan, lagyan ko na. Lahat ng mahaba oh. Lahat ng mahaba bago yan. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 yan. Tapos bagong MOSFET. Mas binalik na natin yung kable. Ang pa na lang dito ay kung mayroon siyang audio or wala. Dahil na sukatan na nabayas natin kanina, nainabang ko pa ito. Balik natin tong audio out nya. Tapos ayan, output na lang pala kulang doon. Ngabang ko pa yung tester. Ayan, speaker nakakabit na. Audio source nakakabit na. Naka stereo mode tayo. Tsaka na lang natin yan i-fix bias kapag meron na siyang audio. Cellphone natin na isa. Itong input natin, full volume natin. Ayan, tumutugtog na yung cellphone natin. Mahala ka dyan. Malagatik na. Sabay yung relay. Ito, inangat ko lang Hinangat ko lang ito guys. Para, sabi ko nga, focus na lang tayo dito. Dito naman, working pa siya Dito, nilinis ko na yung dito na side Dito na lang kulang. Okay, naka normal mode na siya. Audio test. Meron. Full volume natin to. Oh ha. Misipa Okay. Yun na, magana na. Todo natin Okay, working na. May audio na siya. May audio na. Next move, bias niya, i-fix natin para sigurado. Fix natin yan, i-fix natin ito. Ayan. Class ko na yung channel 2. Channel 2 muna yung binaklas ko. Okay. Tapos ito, kunwari, nalinisan na natin. Ang value ng trimmer ay 3.3. 332. 3.3. Ang nilagay natin ay 2.7. Ayan, 2.7. Nakalagay naman sa board 3.3. 3K3 2.7 ang nilagay natin. Okay, dito hindi pa. Ito lang muna, unahin natin to. And then take note guys ibababa ko yung bias niyan. Mga nasa halos 0.3 lang. Kasi yung 0.4 medyo mainit yan. Medyo delikado. Lalo pag naka 4 ohms na load medyo mabilis uminit. So ngayon, balik ko muna itong kable. And then sukatan natin. Ibalik ko na yung board. And then yung mga kable. Double check natin. Ito pala. Ito, hindi ko muna ito ibalik kasi nakakabit yung speaker and then audio natin. Try muna natin Dito nakakabit to dito. Tingnan natin kung ano maging kinaibahan nila. Ito lang ayan. Halos na sa 0.3 Ito na yung ilalagay ko dyan. Ayan. Babaan na natin konti. Kapag i-3K mo yan, tataas yan. Yung 0.4 kasi mainit yun para sa akin Maganda ganitong lang bias, parang kabias lang ng iba na binababa natin ng konti. Ayan, 2.7 nalagay natin dito. Ito yung stock niya medyo mataas. Baba lang natin konti Okay. Hindi ko na rin yan. Kung ano yung nilagay natin dito, siyempre same lang din nilalagay natin dito. Sabay, linis na. I-fix bias ko na rin yung kabila Ayan Ayan. Paras lang 2.7. Tapos dito 2.7 din. Okay. Mamaya na lang natin tali to kapag tumunog na siya. Okay. Naka-fix bias na.
Yan pa rin yung speaker, nakakabit pa rin yan. Tapos audio source natin. And then naka 220 na tayo. Ito 220 na yan, oh. Hindi na tayo naka-valve. Bahala ka dyan. Okay, yung audio source natin kanina pa yan, hindi naman nakatanggal yan. Yan. Makakalabog na. Makakalabog na. Hihin ako, tagahawa ko siyempre kung magagal. Hindi pa kanya mabawalan. Parang tabi ko. Okay, hanggang dito na lang yung vlog natin. Okay na, working na. Kita nyo naman, naka 220 na yan. Yun lang talaga naging issue niya. Yung sira yung halos lahat ng power transistor. Pinalitan natin is 25 na piraso. 13 sa kabila, 12 sa kabila. Tapos yung MOSFET, yun sira yun. And the rest naman is working pa naman siya. Okay, tapos yun na, pinix bias na natin. Pasensya na kayo sa boses natin, medyo malat tayo. Okay. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguan pa lang. Take note, medyo bago-baguan lang ha. Sa mga veterano tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Kung paano mag-repair ng Tucson-Ra na C20 na naka-protect problem. Protect ba or clip? Ayan. Tapos sunog nga, yun nga, sibak yung mga transistor. And then sibak yung MOSFET niya. Yun, bago tayo magtapos, siyempre shop natin, always on the go na. 24/7. So nga gustong magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.